mga laruan na ito, perfect sa ating mga chikiting. Sobrang cute na, educational pa, at siguradong safe paglaruan. Hindi nakataka-taka dahil ang lumikha nito, isa ring ina. Dito sa Barangay Kaingin sa Malolos, Bulacan namin nakilala ang gumagawa ng soft educational toys na si Nanay Rosalinda. Katubang syempre ang kanyang mga anak. Masaya ako kasi nagkaroon ako ng isang talento na makagawa ng ganitong klaseng produkto na nakatulong sa aking mga kabarangay. Simple pero nakabibilib ang kwentuhan natin ngayong umaga tungkol sa mga certified gawang Pinoy. Magandang umaga sa inyo, Nanay Rosalinda Miguel, kasama po siyempre ang kanyang anak na si Ma'am Margarita Miguel. Good morning po! Good morning po sa inyong lahat. Nandito po kayo sa aming patahian dito sa Kaingin, Malolos, Bulacan. Update mo wala sa Barangay Kaingin. Ma'am, bati naman po tayo sa ating mga kabarangay. Good morning po sa inyo. Good morning po. Okay, Mami, ito ating ginagawa talagang pinagkakapitagan ng Barangay Kaingin at kailangan kasama po natin. Ayan, umabola po ang ating host si Love Anyover. Ayan po si Mami Rosalinda at Ma'am Margarita. Good morning po. Good morning. Okay. Love, ang galing-galing. Tingnan nyo Sobra. Okay, patikin lamang ha. Tingnan nyo naman ito ginagawa nila na export ha. Ito ang kanilang educational activity book. Yari sa tela. My Quiet Book. Yan. Para po sa cognitive stage ng ating mga anak, yung mga iba't ibang mga psychomotor at tactile activities, di ba? Ayan, no? Ang galing-galing. Diba? Naman yan. Tinuturuan sila mag-ribbon. Yes. Tinuturuan silang mag-recognize ng magbilang, syempre. Yes. Gumamit ng yung mga functions ng mga buckle, gano'n, ano? Kulay. Matuto silang mag-recognize ng relo, watch, and then mag-zipper, and then mag-buttons. Ang galing. Yan at marami pang iba ang ginagawa ng ating mga kabarangay na kasama natin ngayon na for export, hindi po ba? Okay, ikwento po natin ang inyong company story. Paano po kayo nag-umpisa? Ilan taon na po, ma'am? 4 na dekada na po ito. 42 years in the making. Yeah. At iyan ay actually nag-umpisa yan na hindi yan ang aking specialization. Meron lang nagtulak sa akin. At na nandoon na ako sa business na to, hindi ko alam kung paano ako lalangoy, but then I was able to make it until finally from subcontracting, naging manufacturer, naging exporter, until now for 42 long years. Subcontractor po kayo ng ano pong produkto primero ang ginagawa nyo po? Pag sinabi natin subcontractor, specific lang sa isang activity. Subcontractor ako na mga embroidery. I just want to show you, ito yung tinatawag na embroidery. Okay. So tumatanggap lang ako ng mga embroideries. Dati po. Dati po yun. And then after that, sapagkat marami akong nakikilala, merong nag-i-inquire na ng produkto. So yung produkto nila natutunan kong gawain na ngayon yun. Okay, ma'am, paano po nakilala yung inyong mga produkto? Anong ginawa po niyo? Meron ba kayo inatinan na mga symposium ba tawag na? Or mga fair and Yan, exhibit. fair. Correct. Yeah. Salamat sa DTI, Ayun. Department of Trade and Industry, kasi sila napakasipag nilang maghanap ng mga manufacturer, lalo na yung mga maliliit na nag-uumpisang magnegosyo, hinahanap nila yun at tinutulungan nila in marketing. So we have attended the local fair and exhibit dito sa atin sa Pilipinas. At doon na dumami po yung inyong mga kliyente. Yes, exactly. Ano ang sekreto ng pagpapanatili naman ng mga kliyente po sa inyo? Kinakailangan tapat tayo sa pakikipag-usap at saka yung quality natin at dapat delivery on time. Yan. So ngayon po, pagpasok natin dito sa Barangay Kaingin, talaga napaka-imposing, ang laki-laki ng kanilang building, yung kanilang factory, yung workhouse nila. At ito po'y bunga nga po ng 42 years ng pagsisipag, hindi po ba? Makwento naman po natin sa kanila, ano po ba bukod dito, paano po lumaki at na-diversify po yung mga items na ating ginagawa? Uulitin ko, actually doon sa mga fair and exhibit, dito sa National Fair, pag sinabi nating National Fair, nagpupunta na ang buyer sa Pilipinas. And from there, the buyer have their own designs
sila na yung magdadala ng kanilang mga produkto na ipade-develop sa inyo, and once they have approved the sample that you have made, o-order na sila, and then we export it. Correct. Yes. Ito po, umabot po sa anong ilang mga Anong mga bansa? bansa po yan? US. Mayroon tayo sa US. Right now, ang order namin dito sa Australia, sa France, sa UK, and in Asia also. Anong pakiramdam, ma'am, na ang gawang Pinoy ay nakakarating sa iba't ibang bansa at nananatili na dumarami yung inyong mga kliyente? Siyempre, proud kami, especially nung minsan nag-attend kami ng Hong Kong. Kami lang ang Pilipino na exhibitor sa Hong Kong. Sa barangay Kaingin sa Manolo. Correct! Barangay Kaingin sa Malolos yan. And of course, naipasa na natin yung legacy sa mga anak po. No? Si Ma'am Margarita po. Ayan. Okay, Miss Margarita, maaari niyo bang ikwento paano po ang naging transition bago natin ibigyan ng walkthrough itong ating mga kabarangay, no? Kung paano ginagawa ito? Paano naipasa yung legacy sa inyo? Bali po kasi mga bata pa lang po kami, mga elementary, iminulat na po kami ng mga parents po namin sa ganitong klaseng product, which is maganda naman po kasi talaga dahil sabi nga po ng mother ko, si Ma'am Rosalinda, ay patuloy po na nagkakaroon ng bata. So, yung market po namin, dahil nga po educational toys, is maganda po siyang i-market at i-promote po natin kasi nga po, lagi Continuous. Po, yes, continuous po Yes. siya. Ayun. Ang kliyente, ang ganda. Oo. Ito po ba ay by choice o talagang nakalakhan nyo? Napamahal na? Bata pa lang kayo, gusto nyo na? O medyo kailangan pang hanapin muna ang sarili bago po mag-decide dito tayo tutulong? Hindi na po kami nagdalawang isip kasi ito na po siya eh. So, kumbaga, itutuloy na lang po namin. Kaya po, kailangan po namin siyang mahalin at the same time pag-aralan. Kasi Ayan. through this kind of business po, dito na rin po kami nakagraduate, Correct. nakapag ng aming mga properties. Yes. Oh, Oo. yun po siya. I'm sure ngayon isa pang legacy na meron sila yung friend, yung mga taga-barangay Kaingin na nagiging katulong nila para buuin ang kanilang mga produkto. Nag-start kayo sa ilan muna pong mga kasama rito katulong po naman Actually, kayo? maliit lang yan eh. Nag-umpisa kami sa 5 makina at kung makikita nyo yung picture na pinag-umpisahan namin, isa lang kamalig. Yun. And out of that, from the kamalig, we now were able to construct our factory hanggang sa lumaki na siya, dumami na siya, and then of course, yung mga properties na na-purchase namin out of this business. O yan, pinapakita natin ngayon yung Yes. pasado ng kadalang building. Correct. Kung gaano At kalaki yung yan. kanilang mga nakakatrabaho rito. Ayan. Ayan, bago tayo mag-walk through, papakita lang natin kung gaano karami natutulungan ang mga kabarangay natin dito. Ang bawat part daw, love, halimbawa itong part na ito, itong bordadong mga oso. Yan. Ito, kung marami order, nasa 720 na order, 4 na kabarangay natin ang gumagawa niyan. Correct. Natutulungan. Ayan. Multiplied by how many ang mga kailangan Oo. gumawa. So iba-iba ho ito. Hindi ho pwedeng isang tao lang kasi mahihirapan. At lalo kung bulk orders, kailangan ng maraming taong maghati-hati sa bawat nilalagay. Hindi natin dapat minamaliit yan, di ba? Okay. Congratulations. Sa paggawa po nito, papakita po natin, Ma'am Eto na, Margarita, umpisahan. sa paggawa nito, mga kabarangay, sa mga nakikinig sa Radyo Agila, papakita natin kung paano gawin itong activity book. Mula po dito po tayo. Yan, sunod po tayo mga kabarangay. Sundan natin, sundan. Ayan, ma'am. Ano po ang meron dito? Ano pong... Dito po yung cutting department kung saan po tinatabas yung mga tela na tatakiin. Opo, ito po ay pages. Pages po siya nung libro na nakita ko. Oo, kung saan nakadikit yung mga Yes po. makukulay at mga activity. Ayan, tapos... And then, bukod po sa pages, tatabasin din po natin yung mga objects o yung mga accessories na ikinakabit po natin siya sa mismo Ilang libro. tao kadalasan po ang nagtatrabaho sa table na ito, ma'am? 2 po. 2 Ito. tao. Ito yung Ayan. pattern? Oh, ito yung mga Ito po yung patterns. padron. Ayan, pattern. Padron. Ito po yung tinatawag naming padron. Cute. At ito ay hindi pa ito sa isang book. 2 pages lang po ang nagko-cover nito. Kung gusto nyo talaga makita kung paano siya ginagawa, this is how it is done and very intricate with different parts. Yeah, Napakadami meticuloso. po. Opo, ganyan. Ang una po ay yung design. Magpa-pattern muna kami. Ang pattern ay individually. And after the pattern, saka po natin
tatabasin ngayon. Yung bawat pattern according to the fabric na kailangan So, niya. ma'am, gaano katagal po yung proseso bago mabuo natin yung isang buong activity book na yon? Actually, kung isa lang po ang gagawa nito, it will take 2 to 3 months ang isang tao. Isa lang, isang libro lang yon. But then, since this is mass production, Yeah. pero dati, nakakasagot ako sa buyer ng 2 to 3 months for the order of 4,000 pieces. Pero ngayon, kasi konti na yung ating mga manggagawa, ay sabi ko, buyer, please, 4 to 6 months bago ako sumagot ng delivery. Tama. Kasi ayaw kong ma-disappoint ang buyer na nagbabayad sa atin sa Pilipinas, pagkatapos hindi naman tayo Ma-deliver. makadeliver Yeah. on time as committed. Yeah. So pagkatapos nga po ng pag ano sa padron, ang next na po natin yung sinasabi nyong impregnation. Opo. Aha. Pagkatapos po ng printing, di-deliver sa atin yung printing. Ipiprepare naman namin ito for disposal sa mga embroiderers at tsaka sa mga sewers. After the embroidery, balik ulit para makontrol namin ng quality because we have to check the quality kung maganda o tama ang ginagawa nila. And then, iipunin yan, ibabigay naman namin sa sewing for sewing of the bag itself. After sewing, iipunin na naman yung maliliit na pyesa, pagsasama-samahin, ilalabas na naman sa kapitbahay for trimming and setting hanggang we finally are able to make the whole book itself. Alam mo, parang ngayon ko na-realize itong kanilang negosyong ito ay parang bayanihan din, no? Kasi ang daming, ang daming involved ng mga kabarangay natin. Oo. Galing, this is so nice. At so, this is so nice. Eto ang- na, punta na tayo Bali- rito. Ayan. Ang finished product, iba't ibang kulay yan ha. Meron ito. Ito, meron ito, oh. Ganda nito, oh. Cute din. Ito yung red. Yan. Ganda. Ang galing ano. At bukod dyan, syempre, hindi lang tayo tumitigil dito sa paggawa ng mga activity book. Iba't ibang mga produkto, iba't ibang mga toys and accessories for children ang ginagawa din natin. Pati nga po kitchen accessories. So, meron na tayong packaging. Yes, meron din po kaming pot holders. Ayun po, meron po tayong oven mittens at saka mga ref towels and yes, opo. Tsaka Ano square po pot ito, holders ma'am? po. Itong nandito. Ito, okay. Ito yung mga parte na kailangang igap-ikam. Oh. Opo, ang galing ano, napakahusay. At eto nga po, para po sa inyo, ano po bang pakiramdam na naging bahagi kayo sa Paghubog ng mga kaisipan ng sa kaisipan, kabataan, paglinang sa kanilang, values. opo, kaalaman. Ang naramdaman ko dito, I am very much fulfilled in life in a way na nakatulong kaming magbigay ng hanap buhay Aww. sa mga kapitbahay, sa mga kabarangay, sa other towns, sa other province. Kasi we went to the extent, especially during early 20s natin, talaga naman ang daming workers. We reach up to 500 to 1,000 workers. If you could imagine, talaga pong nakapila sila diyan. Mga home workers talaga yung mga nagtatrabaho. Yan ang mga medyo naging maligaya ako in a way na Very marami nice. akong nabigyan ng hanap buhay. Trabaho. Saan nyo, opo, At marami pong nakagraduate, mga magulang na nakapagpa-graduate at nakapagpatapos ng kanilang Yun, pag-aaral ng friend. mga anak because of this one. Yes. Yan. saan nyo po nakikita mapupunta itong negosyo? Magandang tanong natin si Ma'am Margarita, biglang sila yung nagtitake over na. Kami po ay patuloy na pag-aaralan, pagbubutihin at pagagantahin pa po lalo itong aming business at kami din po ay patuloy na mag-a-attend ng mga international show, international tsaka po local to learn more, yes po, at tsaka para ma-market na rin po itong aming mga Okay, products. one last kay Mami. Gusto kong tanongin sa kanya. Mami, kasi siya ay isang ina. Ano po yung power ng pagiging isang ina? Kasi ang iniisip lang ng iba, lalo na yung mga nasa bahay ano, parang na-underestimate ang husay ng mga nanay eh. Bilang po kayo ay nakapagpatayo ng ganitong napakagandang negosyo, ano po yung mensahe niyo sa mga nanay? Ang pagiging babae at ang pagiging nanay ay hindi kawalan upang tumulong tayo sa ating mga asawa sa pagpapalaki at pagtataguyod ng ating pamilya. And another thing, pagka po magninegosyo, mas maganda po yung katabi mo yung negosyo mo. Why? Kasi ito pong lugar na ito ay lugar na rin ng aking bahay. In a way na every time na gusto kong pumunta, tingnan yung aking mga anak sa aming bahay, nakikita ko. At every time, anytime na gusto kong magpunta sa aking
tahian for supervision, malapit. So if you want to become a very successful one in a business, gawin mo ang iyong hanap buhay o negosyo ay abot kamay lang. Ganda! Salamat po. Salamat po. That's Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!